Mga idol, kumusta? Okay, so mga idol, meron akong babala sa inyo, no? Sa mga o-order ng piyesa o ng mga parts sa online, Shopee or Lazada. So, ayan. So, tulad nito, kung order kayo ng core na Ferrite, so, ingat-ingat lang po talaga mga idol dahil yung mga order natin dyan sa Lazada or sa Shopee, ng mga Ferrite core, although na mas ano sila mura, pero talagang yung quality ng core ay hindi talaga maasahan mga idol. Okay, so ayan, so meron tayo ditong, ito yung ano ko, ni-rewind na inductance coil para ito sa ating ginagawang project na engine. So sample engine natin na amplifier. Ayan, so meron tayong ginawang inductance coil. So yung requirements natin sa engine amplifiers natin ay dapat makakuha tayo ng 100 micro Henry. Ayan. So ito yung in-order natin na core sa Shopee. Tapos para medyo medyo confused, so dahil ngayon lang din tayo nakagawa ng ng mga inductance coil na to. So meron ako mga sample, ayan. Mga orig na inductance coil. Galing ito sa power supply ng computer. And then meron din tayo ditong original, syempre from Yamaha P7000. So ayan, so ito po yung module ng Yamaha, ayan. Tapos gumawa rin ako ng dalawang nakapatong na core na Ferrite. So para syempre hahabulin natin yung requirements natin na 100 microhenry. So ayan, so panoorin nyo po yung video natin mga idol dahil magko-comparison tayo sa in-order natin sa Shopee at saka yung mga original core na ito na nakuha natin sa power supply ng computer at yung original mismo na inductance coil ng Yamaha P7. Tapos yung ginawa natin na single core lang. Okay, so panoorin nyo mga idol. Magte-testing tayo. So meron tayo ditong LCR. Shoutout sa aking idol Sir Jerry sa pagpapahiram ng LCR. So napakagandang LCR. So direct talaga ito, naka easy yung power supply nito. Mas kampante tayo dito na mas accurate yung marireading natin o makukuha nating reading dito sa LCR na to. Panoorin mga idol. Testing natin yung ito yung nakuha nating yung nagawa nating inductance coil, yung Ferrite ay nabili natin sa Shopee. Ayan, so bago tayo magsimula mga idol, papakita ko muna sa inyo yung module ng Yamaha P7. Ayan, so ito po siya mga idol. So napakaangas na napakaganda, ano lang siya, liit. So bali yung ginagamit dito na transistor ay 6 pairs lang siya mga idol. Tapos meron siyang dalawang pair dito na transistor sa kanyang sa kanyang current buffer. Tapos ito na po yung sa D-back nya. Ito yung ginagamitan ng mga cores. Yan, so MOSFET. And may backing diode siya sa kanyang grounding. So ayan, pinull out ko yung isang core nya. Ayan, para meron tayong reference or comparison sa ating ginagawang core. Ayan, so ito na rin po yung kanyang mga air coil. Ayan. So ito na siya. So very compact yung pagkakagawa ng Yamaha mga idol. Ayan. So, and then sa ngayon mukhang rare na siya. So wala na talagang nagbebenta nito sa market, no? So very rare kasi bihira masira ang ganitong klaseng design ng amplifier mga idol. Ayan, so magte-testing na tayo siguro mga idol. Yan. So by the way, yung supply nito mga idol ay single tire lang. So si na itong bahala mag-adjust ng supply kung kinakailangan yung D-back dito. Yung engine niya kumbaga. Ayan. So hindi pa natin masyadong kabisado yung amplifier na ito. Ayan, pero magsasample tayo ng engine nito, yung pinaka-importante dito. So siya kasi yung nagko-control ng
stability at saka durability ng ating amplifier. So yan po yung pinaka the best dito. Ito, portion na to. Okay, so na tayo sa Class H, mas kabisado na natin yung Class H. So sa ngayon, syempre mag-upgrade din tayo. Mag-try din tayo ng ibang klaseng topology ng amplifier. So kaya nag-invest tayo sa mga course na ganito, mga Ferrite course. So kailangan lang talaga makahanap tayo ng legit at saka mga original talaga na course. Okay, so mag-testing tayo mga idol para makita ninyo. Ayan, so ito na po yung LCR natin. Okay. Ayan, so yung ano natin dito ay nakaset tayo sa resistor. Ayan. At saka inductance coil. So medyo hindi ko pa kabisadong gamitin tong LCR ni sir, pero testing natin. Okay, so try natin muna yung original na inductance coil from Yamaha syempre. So kabitan natin diyan. Ayan. Kabit lang natin yung kabilang ano dolo nitong coil ng ayan. So magre-reading siya mga idol. Ayan. So nagre-reading siya. So ayan 100.5 microhenry. So dapat ganito talaga yung mag-display dito sa ating LCR. So 100.5 microhenry. So ayan siya. So ano siya, tamang-tama siya sa specs o sa diagram na required talaga ng Yamaha, no, na inductance coil. Ayan, so 100.5 microhenry. Ayan. Okay, ayan. So pag tinanggal natin, so syempre meron siyang effect. So ayan. Okay, so try naman natin mga idol itong galing sa computer. Ayan, sa power supply ng PC. So kabitan lang natin. Ayan, so yun para makita natin yung reading niya. Ayan, so meron nagre-read siya sa 26.2 microhenry. So ayan siya mga idol. Okay. So nagre-read siya. So pag ano natin dito sa 120 Hz, so lilipat siya sa microhenry pero nasa 0.026 pa rin yung kanyang reading. So pag nilipat natin yan sa 1 kHz, ayan, 1 kHz, so babalik siya sa microhenry at saka sa 26.2. So ano siya, accurate talaga yung reading. So microhenry. So yan po sana dapat yung ano natin, marireading sa ating ginawang inductance coil na nabili natin yung core sa Shopee. Ayan, so ito na tayo mga idol. Ito po yung core na nabili ko sa Shopee. So mura lang siya. Ano, murang-mura lang siya yung core niya. Blue core din, katulad sa Yamaha, blue core din. Okay, so dapat yung ma-reading natin dito mga idol ay nasa 100 microhenry or mas malapit sa 100 microhenry, no? Tulad dito sa na-reading natin sa Yamaha. So try natin okay. Ayan. So yan, kabit na natin. So sana magkakaroon tayo ng reading. Ayan. So ito po yung reading niya na order natin sa Shopee na Ferrite core. Yan, 6.36 ano siya, millihenry. So kahit lilipat pa natin ito sa ano, sa 1 kHz, so 120 Hz, so hindi siya talaga umaalis sa millihenry. Ayan so ibig sabihin nito, meron talagang problema yung core natin. So yung tawag dito, hindi natin sure kung pure yung ginagamit dito na mga ceramic, no? Baka anong powder lang yan yung ginagamit nila dito sa paggawa ng core na ito. Ayan. So hindi ako kumbinsido, no? Baka sabihin ko na low quality lang yung core. So kaya dinoble ko pa. Ayan, so dinoble ko siya para mahabol natin yung kailangan natin na reading. So ayan, dinoble ko pa siya. So ayan, tanggalin natin, try natin yon, yung dinoble ko na ni-rewind. Yan, set aside na natin yung isa kasi nakuha na natin yung reading niya. So hindi talaga kuha, no? Malayo sa kanyang malayo sa kinakailangan nating specs. Yan, kung mapapansin niyo, mahaba pa yung wiring dito ng isa. Ayan, so ayan, so naka-clip na yan yung sa dulo. Ayan, so ito para clip natin dito sa dulo. Ayan.
So konti lang yung itinaas niya doon sa ginawa nating single core. So ito naman ay dual core. So konti lang yung tinaas. Kanina na reading natin 6 point ano lang no, na millihenry. So ito naman yung dalawa ay nagre-reading lang siya sa 9.73. So millihenry pa rin. So dapat nasa ano na tayo nasa UH. Microhenry yung habol natin dito. Ayan So 10.39 millihenry pa rin pag nilipat natin sa 120 Hz. So medyo mahirap habulin yan kasi ilang ano na siguro to, ilang turns na yan bago natin makuha yung 100 na microhenry na habulin natin. So ayan po mga idol, sa mga gumagawa ng Class D amplifiers at saka ito mga engine types o Class TD, so ingat po tayo dahil yung mabibili nating core sa sa Shopee ay hindi maganda or quality, low quality yung core na ginagamit or mabibili natin dyan. Ayan. Titingnan natin dito yung core ulit ng ng Yamaha. Ayan so microhenry talaga yung ma-reading natin dito. 100.5 talaga. Yan. Okay? So yan pala yung mga errors na mga Class D amplifiers na mga DIY dahil yung madalas nag-order lang tayo ng core sa Shopee. So yan. So ganun pala mga idol. So buti na lang meron tayo ditong LCR na ganito. So vintage na LCR. Tapos bumili ako ng handy or portable na LCR. So ganoon rin po yung reading dito mga idol. Kaya hiniram ko yung LCR ni sir kasi confused talaga ako na millihenry yung reading sa sa binili kong LCR na portable. Tapos sabi ko baka LCR nung may problema dahil syempre mumurahin lang din doon. Pero kinumpare ko sa sa dito, nag-read ako. Ito yung core na ginamit ko, yung core ng Yamaha. So tama naman yung reading ng portable LCR ko. So ito talaga yung core natin yung problema mga idol. Kaya ingat-ingat lang po. Yan mga idol, ingat lang po talaga tayo sa pag-order ng mga cores. So pagdating sa cores, mga P-Rite core, hindi na ako kampanting umorder sa Shopee. Or talaga meron tayong mga legit na mga sealer sa Shopee, okay naman. Pero pag wala pa tayong mahanap na legit, so hindi na tayo mag-re-risk ng pera natin doon sa pag-order ng ganitong klaseng mga course. Dahil yun nga, hindi niya makuha yung tamang reading na kailangan natin. Yan. So sa ngayon naghahanap ako ng supplier. So try ko sa Mouser or sa RS Component doon. Meron mga course na sasabi natin original kasi si RS tsaka si Mouser mga mga original supplier talaga yan na mga amplifiers components natin, mga piyesa. So doon tayo pa. Although na mas mahal pero at least company tayo na original. So mag-order tayo doon at saka mag-testing din tayo sa pag-rewind para makuha niya yung exact reading ng kinakailangan nating reading sa tulad sa Yamaha. Ayan, so maraming salamat mga idol.